lamang ang binabalita dito. Ito ang Banat Pilipinas, walang inuurungan. Bantay ng bayan laban sa katiwalian. Humanda na kayo, mga abusado sa gobyerno. Pawang katotohanan lamang ang binabalita dito. Ang Banat Pilipinas, atin ang tatalakayin. Ang mga isyu sa ating bayan ay ating aalamin. Ating susubuin ang mga katiwalian. Ito ang bantay ng bayan na laging maaasahan. Magandang umaga, Pilipinas! Kumusta po mga kababayan? Ito pong muli ang inyong lingkod mula sa Banat Pilipinas News, walang inuurungan para sa bayan. Ito na naman po ang isa na naman nating edisyon ng ating programang Bantay Pilipinas. Erwin Cortez po, ang inyong bantay ng bayan laban sa katiwalian. Kamusta naman po ang inyong mga naging umaga ngayon mga kababayan? Sana po ay nakapag-recharge kayo kahapon na holiday. Sana po kayo ay okay nang muli at pwede na uling pumasok sa inyong mga trabaho. Yung mga nasa private, may pasok pa rin po sila pag ganitong Sabado. At yung mga nagwo-work from home naman, maraming salamat sa inyong pakikiisa at hindi na kayo lumalabas pa ng inyong mga tahanan. Ito ang Banat Pilipinas, walang inuurungan. Bantay ng bayan laban sa katiwalian. Dumako po muna tayo mga kababayan sa pinaka-huling bilang ng COVID cases na naitala kahapon, ika-21 ng Agosto. Sumampa na po sa bilang na 182,365 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ito ay matapos makapagtala ng karagdagang 4,786 na kaso kahapon. Nakapagtala rin ng 616 na gumaling sa sakit na ito para sa kabuuang bilang na 114,519. At nadagdagan naman po ang nasawi sa bilang na 59 kung kaya't ito'y tumaas din po sa bilang na 2,940. Ayan mga kababayan, patuloy pa rin pong tumataas itong ating kaso ng COVID-19 at ito parang ika-4 na araw na nasa 4,000 plus ang ating pong mga COVID-19 positive. Kaya patuloy po tayong manatili sa ating mga bahay upang makatulong tayo sa pagpuksa at sa paglalaganap nitong COVID-19 disease na ito. Ito ang Banat Pilipinas, walang inuurungan. Bantay ng bayan laban sa katiwalian. Pumunta naman po tayo sa ating pong mga bago at nagbabagang balita mula sa Banat Pilipinas News. Sa ating pong pambungad na balita, empleyado ng munisipyo ng Angono, Rizal, biktima ng shooting incident sa naganap sa tapat mismo ng Police Service Outpost kahapon, Biyernes ng umaga. Ito ay nangyari bandang alas 6 ng umaga, kahapon 21st of August. Ayan po, makikita ninyo sa inyong TV screen ang litrato ng insidenteng ito. At ito po ang balitang yan. Nakasakay sa motor ang binaril na biktima na si Balen Santos, 46 na taong gulang. Si Balen ay taga-barangay Bagumbayan at permanenteng empleyado ng munisipyo na nakadestino sa engineering office. Base na rin sa kumpirmasyon sa identity ng biktima ng kanyang bayaw, kabarangay at katrabaho. Nailunsad na rin sa isang FB page ang panawagang Justice for Balen. Patuloy na inimbestigahan ng Pulis Angono ang pangyayari sa kanyang namang official Facebook account. Ipinahayag ni Mayor Jerry May Calderon na pinatututukan niya sa kapulisan ang nasabing insidente. Mga kababayan, ito po ay nakakalungkot na balita sapagkat dapat po wala tayong masyadong
crime rate ngayong mga panahon ito dahil ang mga tao po ay talagang nagtitigil din sa mga bahay. Pero ang nakakapanglumo po dito, ang biktima ay binaril mismo sa tapat ng pulis sa sub-outpost. At ano po kaya ang nangyari? Bakit hindi kaagad ito narespondihan ng mga pulis samantalang nasa tapat mismo ang pangyayari na pamamaril? Actually po, atin pong tinatawagan ang police station na kaya lamang po ay hindi pa po available itong investigador. Kung kaya't titingnan po natin hanggang bago po matapos ang programa kung makakapanayan po natin itong mga pulis or makakuha tayo ng tamang impormasyon ukol po sa insidenteng ito na pamamaril dyan sa Angono, Rizal. Ito ang banat Pilipinas, walang inuurungan. Bantay ng bayan laban sa katiwalian. Sa ating pong susunod na balita, Pangulong Duterte mag-aanunsyo muli sa taong bayan sa Lunes, ika-24 ng Agosto. Inaasahang magbibigay ng anunsyo si Pangulong Rodrigo Duterte sa taong bayan itong darating na Lunes, ika-24 ng Agosto mula sa Davao City, kung saan siya ay namamalagi ng mahigit 2 linggo na. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, patuloy na ginagampanan ng Pangulo ang kanyang mga tungkulin sa Davao at ito ay mayroong napakaraming paperworks na mga dapat aksyonan. O mga kababayan, abangan natin itong anunsyo, itong magiging anunsyo ng ating Pangulo dito sa Banat Pilipinas News at yan po ay sa Lunes. Yung mga iba dyan na nagpapakalat ng fake news na kung ano-ano tungkol sa ating Pangulo, ayan po at nakapagpakita na po ng ebidensya o ng pruweba na ang Pangulo natin ay nagtatrabaho at hindi nga po umalis ng bansa. Sa ating pong mga kababayan, lagi na lang pong binibira ang ating Pangulo nitong mga taong hindi yata gusto talaga itong pamamalakad ng ating presidente. Okay naman po yan, kaya lang wag naman po yung sobrang fake news na ang mga ginagawa. Pwede naman kayong tumuligsa sa ating Pangulo o pwede niyong bigyan ng mga kritisismo. Ngunit atin naman pong suportahan din ang ating Pangulo sapagkat siya po ay ginagawa niya ang lahat para po sa ikabubuti ng ating taong bayan, lalong-lalo na dito sa pagsugpo nitong paglaganap ng COVID-19. At ngayon nga po, may mga dumarating pang mga sakuna sa atin, yung lindol dyan sa Masbate. Dagdag pa rin po yan sa mga asikasuhin ng ating Pangulo dahil sisiguraduhin ng ating Pangulo na mabibigyan ng sapat na tulong na kanilang kakailanganin dyan sa probinsya ng Masbate. Ito ang Banat Pilipinas, walang inuurungan. Bantay ng bayan laban sa katiwalian. Bayanihan 2 nagbigay ng karagdagang pondo sa DOH at hindi sa PhilHealth. Pinili ng mga mambabatas na maglaan ng pondo mula sa Bayanihan to Recover as One Act sa Department of Health sa halip na sa PhilHealth habang patuloy ang issue ng korupsyon sa Health Insurance Agency. Ito ay ayon sa isang senador noong ika-21 ng Agosto. Tama po yan, mga kababayan. Baka kung saang bulsa na naman magtungo yung pondo na yan na inilaan ng Bayanihan 2. Kung kaya't sana talagang ito ay magamit ng tama at ang alam ko, standby fund yung iba dyan para sa pagbili natin ng COVID-19 vaccine. Yung mga taga-DOH naman, ang ating pong tatawagan, kaibigan natin siya sa DOH. Sana naman wala akong mag-interest dito sa pondo na inilaan sa inyo ng Bayanihan 2. Huwag na po nating gayahin itong nangyari dyan sa PhilHealth Agency na sobrang talamak ng naging korupsyon dyan. Sana naman dyan sa DOH walang mangyaring ganyan sapagkat pinapaalala ko po sa inyo
ang mga taong bayan at mga kapwa nyo Pilipino ang sobrang maaapektuhan kung tayo po ay patuloy na magiging korap sa inyong mga ahensya. Ano po, mga kababayan, sapagkat lalong-lalo na yan, Department of Health at saka PhilHealth, ang inaasikaso po niyan ay ang pangkalusugan ng ating po mga mamamayan. Kaya't dapat lamang na sa tama magastos ang pondo na yan at hindi sa kung saan-saan at lalong hindi po sa korupsyon. Kaya't dyan sa mga taga-DOH, sana po magtrabaho na lamang po muna kayong mabuti para po sa kapakanan ng ating mga kababayan at huwag niyong mapag-isipan na kurakutin yung perang inilalaan ng Bayanihan 2 para dyan sa DOH. Ito ang banat Pilipinas, walang inuurungan. Bantay ng bayan laban sa katiwalian. World Health Organization, hinikayat ang mga bansa na huwag lamang maghintay sa pagdating ng COVID-19 vaccine. Hinikayat ng World Health Organization ang mga bansa na mag-focus sa pagpapaigting ng kanilang pagresponde sa COVID-19 sa halip na maghintay lamang ng pagdating ng bakuna. Kasalukuyan nagkukumahog ang mga siyentipiko sa buong mundo na gumawa ng bakuna laban sa nakamamatay na sakit. Yan naman po panawagan ng World Health Organization at sa ganang akin po talagang tayo maghihintay dito sa pagdating nitong COVID-19 vaccine. Kahit po meron ng mga natuklasan na COVID-19 vaccine sa bansang Russia at may mga develop pa dito sa China at Japan, hindi pa po yan ganun kasigurado sapagkat hindi pa po yan ganun kasigurado dahil gagawin pa po yan ng mga final stages ng clearing, ng screening. So, hintay-hintay lang po tayo at sa panawagan po nila na tayo po ay mag-focus sa pagpapaigting ng pagresponde sa COVID-19, ginagawa naman po yan ng ating pong pamahalaan. Kung kaya't ang ating pong pakiusap, ang ating mga kababayan ay laging sumunod sa mga alituntuning ipinatutupad, sa mga panuntunan na pinatutupad at gayon din ang pagdidisiplina natin sa ating mga sarili na tayo ay huwag munang lumabas ng ating mga tahanan upang maiwasan natin itong COVID-19 na ito. Ito ang banat Pilipinas, walang inuurungan. Bantay ng bayan laban sa katiwalian. Dali lamang po at may nahanap po tayo na parang nag-flash report kanina. Ating pong i-check lamang at sisiguraduhin na tama po itong impormasyon na ito. President Rodrigo Duterte hinikayat ang taong bayan na gayahin ang ipinamalas na tapang at patriotismo ni Ninoy Aquino. Hinikayat ni Pangulong Rodrigo Duterte noong ika-21 ng Agosto ang mga Pilipino na mamuhay ng may tapang at patriotismo katulad ng ipinamalas ng yumaong senador na si Benigno Ninoy Aquino Jr. Ipinahayag ito ng Pangulo habang kasabay ng paggunita ng bansa sa ika-37 death anniversary ni Aquino. Sa kanyang mensahe, kinilala at binigyang pugay ni Duterte ang buhay, trabaho at mahalagang naging papel ni Aquino sa pamahalaan na iniangat ang buhay ng marami, lalo na ang mga api at naghihirap. Ang mga kababayan, kahapon nga po ay tayo ay nag-celebrate nitong ika-37 death anniversary ng dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Kaya't sa ating pong sundin itong sinasabi ng ating Pangulo, patuloy tayong mamuhay ng may tapang sa pag-resolba ng ating pong mga suliranin, lalong-lalo na itong ating kinakaharap na COVID-19. Dapat tayo matapang at buwang loob na suungin itong mga nangyayari sa ating pang-araw-araw na buhay at patuloy tayong
nating mahalin ang ating bansang Pilipinas, sapagkat yan ay bansa natin na dapat nating maipagmalaki sa ibang mundo at sa ibang bansa. At sana nga po ay patuloy na manatili sa ating mga puso itong mga magagandang ehemplo na naibigay sa atin nitong si dating Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. Ang banat Pilipinas, walang inuurungan. Bantay ng bayan laban sa katiwalian. Tayo po muna ay dumako sa ating mga masugid na taga-subaybay na nanonood sa atin ngayong FB Live. Si Mr. Winston Buwan, magandang araw ng Sabado, Sir Erwin Cortez. Good morning din sa iyo, classmate, at kay Limuel Gatso, gayon din kay na Dino Alano, at ang atin din pong pagbati sa ating mga supporters dyan sa bansang Abu Dhabi, kay Sally and Mandy Montimayor, at happy 80th birthday kay Patricia Nicole, pamangkin nito ni Randy Carion, at belated happy birthday din kay Patricia and George de Guzman, gayon din kay Sheila De Jesus, at ang ating pagbati ng magandang umaga rin kay Herbert Laracas at Romel Monsanto. Sa ating po susunod na balita, face shield required na sa malls at iba pang establishmento. Ipinag-utos ng pamahalaan na gawing mandatoryo ang pagsusuot ng face shield hindi lamang sa mga pampublikong transportasyon at lugar na pinagtatrabahuan, kundi pati na rin sa mga enclosed o nakasaradong establishmento katulad ng mga malls. Dapat isinusuot ang face shield sa mga nakasaradong commercial establishment gaya po ng mga malls. Ito ang payag ni Presidential Spokesperson Harry Roque na tagapagsalita rin ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF noong nagdaang ka-21 ng Agosto. Mga kababayan, ating pong sundin itong sinasabi nila na magiging mandatory na rin ang pagsusuot ng face shield sa mga establishmento na inyong mga papasukin, hindi lamang sa pampublikong sasakyan at sa lugar ng inyong pagtatrabaho. Sapagkat nakikita po ng ating IATF na talagang malaking tulong itong pagsusuot ng face shield. Binigyan na po tayo ng mga percentage ng DOH kung ano ang percentage kung mahahawa kayo o hindi, kung ginagamit nyo po lahat itong mga protective equipment na ito, at yan yung face mask at saka yung face shield. At napakalaking tulong yan para sa atin na hindi tayo mahawa, kaya tayo po ay sumunod sa mga ipinag-uutos ng ating pamahalaan para po maiwasan natin at itong paglaganap ng COVID-19 na tayo po ay hindi mahawa, sapagkat napakahirap po na tayo ay madagdagan pa na nagpa-positive, sapagkat sa ngayon ay talagang punuan pa itong mga bed capacity sa mga ospital, at bigyan din po natin ng panahon itong ating mga healthcare workers na makapagpahinga. Talagang ilang buwan na po sila na nagtatrabaho at continuous po yan. Hindi na rin sila nakakauwi sa kanilang mga pamilya, sapagkat ina-house na sila dyan sa mga ospital para lang makapagpahinga. Then panibagong duty na naman po. Kaya sana po sundin natin itong mga ipinag-uutos sa atin ng pamahalaan. Ito ang banat Pilipinas, walang inuurungan. Bantay ng bayan laban sa katiwalian. Mensahe ng palasyo sa mga LGUs, payagang makapasok ang mga LSIs. Dapat ng payagan ng mga lokal na pamahalaan na makapasok ang mga nagbabalik ng mga residente sa kanilang nasasakupan sa gitna ng COVID-19 pandemic. Ito ay ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque. Inadapt ng Interagency Task Force ang polisiya na lahat ng LGUs ay dapat tanggapin ang mga nagbabalik nilang mamamayan. Mababatid pa na sa kabila ng efforts ng gobyerno, marami pa rin locally stranded individuals o LSI ang mahirap mag-book ng biyahe pauwi dahil sa limitadong transportasyon at nire-require ang mga lokal na pamahalaan ang medical certificate na nagpapatunay
na negatibo sila sa COVID-19 bago papasukin sa mga nasabing lugar o lalawigan. Mga kababayan, ito po, panawagan po ng ating palasyo sa ating po mga local government units. Payagan nyo naman po itong ating po mga LSI na makauwi na sapagkat gustong-gusto na rin po nila na sila po ay manatili sa kanilang mga bahay, ngunit po sa kanilang mga bahay sa probinsya sapagkat napakahirap din po kung sila ay nandito sa lungsod sapagkat limitado din po ang kanilang nagiging galaw at siyempre po yung iba dyan may mga budget na iniisip. Hindi naman po ganun kadali ang pera para dito sa lungsod, lalong-lalo na kung sila ay walang trabaho. At least, kung sila po ay nasa probinsya, pwede sila diyang magtanim. At marami ho na pwedeng maging alternatibo na gagawin nila upang sila ay kumita at maiibsan itong kanilang pagkagutom. Pwede silang tumulong sa mga kababayan natin dyan sa mga probinsya na makapagtanim at makapag-produce ng mga kanilang kakainin din. Ito ang banat Pilipinas, walang inuurungan. Bantay ng bayan laban sa katiwalian. Protesta ng Pilipinas sa China di makakaapekto sa COVID-19 vaccine talks. Tiniyak ng palasyo na ang bagong inihaying diplomatic protest ng Pilipinas laban sa illegal na pagkumpiska ng Chinese Coast Guard sa mga peace aggregating devices na ikinakabit ng mga mangingisda Pilipino sa Panatag Shoal ay hindi makakaapekto sa negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kaugnay ng posibleng pagbili ng coronavirus vaccine, ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ang paghahain ng protesta kaugnay sa mga paglabag ng sovereign rights ng bansa ay bahagi ng trabaho ng Philippine diplomats. Kaya mga kababayan, at sana nga po hindi naman makaapekto itong diplomatic protest na ito sa ating pagbili ng COVID-19 vaccine sa bansang China. At hayaan na po natin ang Department of Foreign Affairs sa usaping yan sapagkat yan po ang trabaho nila. Sila naman po nakikipag-ugnayan dyan sa bansang China para po sa naging problema dito ng ating mga mangingisda dyan sa Panatag Shoal. Iba naman po ang usapin para po sa COVID-19 vaccine na sinusulong at ipinapakiusap ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung kaya't tayo po'y mag-abang na lamang dito sa mga susunod nito. Tama naman po itong ginawa ng ating pong bansa, ng ating pong DFA na maghain ng diplomatic protest sapagkat kung ito po ay paglabag sa mga karapatan ng ating pong mga mangingisdang Pilipino dyan sa Panatag Shoal, dapat lamang po na protektahan natin ang ating pong mga mamamayan sapagkat yan po ay karapatan natin bilang isang bansa. Ito ang banat Pilipinas, walang inuurungan. Bantay ng bayan laban sa katiwalian. Mensahe ni Senator Pacquiao, huwag i-privatize ang PhilHealth, ikulong ang mga tiwaling PhilHealth executives. Tutol si Senator Manny Pacquiao sa panukalang i-privatize ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at sa halip ay iminungkahi na dapat makulong ang mga korap na opisyal sa naturang ahensya. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Pacquiao na ang pagsasapribado sa PhilHealth ay lalabag sa layunin nitong magbigay ng socialized healthcare para sa lahat ng Pilipino, lalong-lalo na itong ating pong mga mahihirap na mga kababayan. Dahil dito, iminungkahi ng senador na ang kailangan ng PhilHealth ay ang pagputol sa systemic corruption sa loob ng ahensya sa pamamagitan ng pagpapatupad ng ribang. Ayan mga kababayan, ito po, galing na po ito sa ating magaling at magiting na Senator Manny Pacquiao. Ayaw niyang i-privatize itong Philippine Health Insurance Corporation sapagkat mawawala nga daw po ito sa layunin ng PhilHealth na magbigay ng socialized healthcare para sa mga mamamayan natin Pilipino, lalong-lalo na po yung mga poorest of the poor. Naiintindihan po natin si Senator Pacquiao sa ganyan dahil palagian niya pong sinasabi
na alam niya kung ano ang hirap ng mga taong may hirap sapagkat nanggaling siya sa antas na yan, na siya po ay galing sa mahirap na nagpursigi para abutin ang kanyang pangarap at kahit ngayon siya ay nakakaluwag na sa buhay, ay makikita niyo naman po ang patuloy na pagbabahagi ng ating buting Senator Pacquiao sa mga less fortunate na talagang lagi niyang tinutulungan dahil alam niya kung ano ang mga dinadanas ng mga tao. At sangayon po tayo dito sa sinasabi ni Senator Pacquiao na dapat talagang may makulong dyan sa mga korap na opisyal na yan, dyan sa loob ng PhilHealth sapagkat napakatagal na nitong korupsyon na ito na nangyayari dyan. At sa ating pong nakikita at naririnig sa mga hearing na ginaganap sa Kongreso, talagang magugulat kayo sapagkat napakaraming loopholes at mga anomalyang ginagawa nitong mga abusadong kawani ng PhilHealth. Hindi nga po sila makasagot ng simpleng yes or no lang sa mga tanong sa kanila sa Congress. Kaya dapat lamang na talagang may masampulan dito sa mga korap na opisyal na ito, lalong-lalo na dito sa PhilHealth. Kaya kayo dyan sa PhilHealth, maghinay-hinay kayo, tumigil na kayo sapagkat nandyan nakatuon ang pansin ng ating pong mga sambayan ng Pilipino, gayon din ang ating mga mambabatas sapagkat talagang malaki ang perang nawawala dyan sa loob ng PhilHealth. Akin pong uulitin, talagang dapat ito ay atin nating bantayan sapagkat ang pondo para dito sa PhilHealth, ito po ay para sa ating pong medical benefits na ating pwedeng gamitin. Alam niyo po, yung mga lalo-lalo na itong mga manggagawa, pag sila po nagkakasakit, ang una nilang sinasabi, tingnan mo nga kung okay yung ating binabayad sa PhilHealth at para magamit naman natin. Hindi naman po natin ipinanalangin na magkasakit tayo, pero ito po ang sa lahat ng benepisyo, ito ang hindi natin gustong gamitin sapagkat ito po ay sasakit. Pero kung sakali man po na tayo po ay magkakaroon ng karamdaman dulot ng ating mga pagtatrabaho, talaga kung itong PhilHealth ang isa sa ating aasahan na magbabayad o makakatulong sa pagbabayad natin sa ating pong mga gastusin kung tayo po ay ma-admit sa ospital. Kaya mga minamahal kong mga kababayan, sa ating pong taong bayan, patuloy tayong magbantay at magmatsyag dito sa mga pagdinig na ginaganap sa Kongreso para po patuloy nating maintindihan itong sistema kung paano ginagawan ng mga hocus-pocus nito mga taga-PhilHealth, itong corruption dyan. May mga kakutsaba yung mga yan, ng mga doktor na nga po, ang sinasabi nila, ang simpleng sipon ginagawang pneumonia dahil ang napakalaki at mataas ang rate para masingil ito sa PhilHealth. Ito ang banat Pilipinas, walang inuurungan, bantay ng bayan laban sa katiwalian. At atin din pong pagbati kay Elm Sarnais. Good morning, sir. God bless po. Thank you, ma'am. Gina Trestisa, happy morning po sa gabos na nag-aantabay. Magandang umaga rin po sa inyo, Miss Gina. At gayon din po kay Miss Dalia Mirapuente at sa kanyang La Concha staff dyan sa Buwak, Marinduque, kay Jane Pamuspusan na Manalang, sa Diaz family ng Kalamagi, Ilagan Isabela, kay Eleanor Caro at kay Ramon Labares. Magandang umaga sa inyo at sana patuloy nyo kaming suportahan dito sa aming mga ginagawa na pagbabalita dito sa FB Live. At muli po mga kababayan, mula sa Banat Pilipinas News, ang ating patuloy na pagpapaalala sa inyo na tayo ay mag-stay at home, stay safe, and save lives. Sapagkat ang inyong pong pananatili sa inyong mga tahanan ay malaking tulong sa ating gobyerno
upang maiwasan natin itong paglaganap ng COVID-19. Patuloy tayong magsuot ng face mask, face shield, maghugas ng kamay, at gayon din ang pag-iwas sa mga matataong lugar. At lagi tayong magkaroon ng social distancing. At sa ating pong mga taga-subaybay, mga taga-suporta, lagi nyo po kaming sundan sa aming mga web pages, ang www.banatpilipinasnews.com, walang inuurungan para sa bayan, at ang www.sandigalnews.com, nothing but the truth, at ang www.thepresidentnews, service beyond borders. Ang mga web pages pong yan ay nasa sa ilalim po ng One Tahanan ng Sandigan Publication. Yan po sa mga nabanggit kong yan, makukuha ninyo ang mga tama, impormasyon at balita lamang ang inyong maririnig, sapagkat kami po ay galit sa fake news. At subaybayan din natin ang ating pong mga kasama dito sa Banat Pilipinas News, ang ating pong ginagalang na Director King Timpan para sa kanyang pang alas 10 ng umagang programa. Gayon din po ang kasama namin si Luel Riquilman para sa kanyang pang alas 3 na hapon na programa. At muli po, mula sa Banat Pilipinas News, ako ang inyong bantay ng bayan, laban sa katiwalian, Erwin Cortez. Magandang umaga po. Ito ang Banat Pilipinas, walang inuurungan. Bantay ng bayan, laban sa katiwalian. Humanda na kayo, mga abusado sa gobyerno. Pawang katotohanan lamang ang binabalita dito. Ito ang Banat Pilipinas, walang inuurungan. Bantay ng bayan, laban sa katiwalian. Humanda na kayo, mga abusado sa gobyerno. Pawang katotohanan lamang ang binabalita dito. Ang Banat Pilipinas, atin ang tatalakayin. Ang mga issue sa ating bayan ay ating aalamin. Ating susugpuin ang mga katiwalian. Ito ang bantay ng bayan na laging maaasahan. Kahit san ka man dumako, inyong nababalitaan. Dyaryo ng masa, kaya bilib ang karamihan sa hatid na balita na walang inuurungan at may ninindigan, matatag, maaasahan. Kasama mo sa pakikipaglaban, hindi ka iiwanan. Kung ikaw ay nasa tama, ikaw ay tutulungan. Yan ang Banat Pilipinas, matapang sa serbisyo, handang lumaban para sa bayan, para sa Pilipino. At hindi kulang-kulang mga balitang hinahatid, lahat ay totoo, yan ang aking nabatid. Kaya ang Banat Pilipinas ay subok na ng bayan, kasi mga balita dito puro katotohanan lamang. Ito ang Banat Pilipinas, walang inuurungan. Bantay ng bayan, laban sa katiwalian. Humanda na kayo, mga abusado sa gobyerno. Pawang katotohanan lamang ang binabalita dito. Ito ang Banat Pilipinas, walang inuurungan. Bantay ng bayan, laban sa katiwalian. Humanda na kayo, mga abusado sa gobyerno. Pawang katotohanan lamang ang binabalita dito.